Panoorin ang interview ni Jenny, ang batang nagsisikap para makapagtapos sa pag-aaral. Si Jenny ang pinaniniwala ang batang babae na sampagita vendor sa viral video na pinapalayas ng isang security guard sa harap ng SM Mega Mall. Kasi ngayon nakita ko si Jenny Garcia nagbebenta ng sampagita. Okay, so nawa naman ako kasi umuulan. So ito, nagpaalam naman ako na i-video natin kung sakasakali mayroong mabuting kalooban dyan na kahit pa paano matulungan natin si Jenny Garcia. Tama? Bali, saan ka nag-aaral? Sa Pugadlawin High School. Okay, nag-aaral si Jenny sa Pugadlawin High School. Saan located dyan? Banda po Muñoz. Oh, Muñoz, ang layo nito okay, Muñoz si Jenny nag-aaral, tapos nakarating siya dito sa SM Mega Mall. Tama? SM Mega Mall. Pero hindi, paano ka nakarating dito? Ayun po, bus po. Sumasakay po ako sa carousel. Okay, bali nagbabas ka, tapos just to sell that, tama ba? O talagang napadaan ka lang? Hindi po, talagang bumiyahe po ako. Okay, so talagang bumiyahe ka from From Muñoz. from Muñoz dito sa dito ka nagbebenta sa Mega Mall talaga. Every day mo bang ginagawa yan? Opo. Oh. Pero saan yung mga magulang mo? Sinama po na nagbebenta po na mga prutas. O si mama mo nagbebenta ng prutas? Opo. Vendor, okay. So parang ginagawa mo, gusto mo matulungan yung mama mo. Anyway, ilang taong ka na, Jenny? 16 po. 16. Okay, pero hindi halata 16 ka na, okay. Anong year? Grade? Grade 10 student po. Grade 10. Pag grade 10 ba ka, ano ba yung graduating ka sa Moving up po. Moving up. Moving up. So, Senior high po. after ng Moving up. senior high school ka na, okay. 16 years old, okay. So, ganun mga katubo, nagtatsaga si Jenny na magbenta ng sampagita. Pwede ba tingin nyo sampagita? Okay, yan yung mga katubo, yung mga sampagita ni Jenny na binibenta. Okay, so magkano lahat yan? 200. Okay, so ito tutulungan natin mga katugon si Jenny na para kahit paano, pagka binili ko ba yan na makakauwi ka na? Okay, para kahit kasi umuulan mga katugon, kung nakikita nyo malakas yung ulan sa labas, kaya nagpahinga muna ako rito sa may SM Mega Mall, dito sa may Manginasal. So ito, nakita nga ako ni Jenny na binibentahan ako ni Jenny ng sampagita. So naawa naman ako, sabi ko bibiling ko na lang. So ito, binidyo ko para kung sakali na meron nga pong gustong tumulong kay Jenny na may mabuting kalooban dyan sa pag-aaral niya, Ilan pa kayo magkakapatid? 4 po. 4. So pangilang ka? Panganay po ako sa Panganay ka? May kakambal po. May kakambal ka, okay. So sige Jenny, bibiling ko na lahat yan, Ayan. So yan mga katugong, binili ko na yung sampagita ni Jenny. Salamat po. Sige, mo nga yung sampagita mo. Dapat po po? Ayan, okay. So yan, okay. So bali, kukuha lang ako ng konti, pero sa'yo pa rin yan, Bali, binili ko lang para kung halimbawa gusto mo umuwi, makakauwi ka na, Pero bigyan mo lang ako ng ilang piraso. Sige. So ayan mga katugon, hindi, sobrang dami na yan. So ito lang, ito lang yung ating kahit 3 piraso lang. So it's up to you kung bibenta mo pa rin yan, basta kahit paano natulungan na rin kita, na sa munting paraan natin na nakatulong para sa iyo, Salamat po. So ano masasabi mo? Laking tulong na po po kasi kaya nakasunugan po kami. Nasunugan pa kayo? Opo. Pero ngayon po, nakalipat na po kami sa bahay. Nakalipat na kayo? Bale, napagawa naman po kami sa paano. Ito lang po nung mga 2 weeks ago po. 2 weeks ago, okay.
Sige, ano, at sige, gagawin nating dadagdagan pa natin yan, ano? Para dadagdagan pa natin ng okay, 200 pesos. O yan, para kahit pa paano makatulong sa iyo, ano? Sana kung ano, di uwi ka na kasi umuulan eh. Oh, sige Jenny, ano? Ituloy mo lang yan, tsaga lang. Balang araw, narating mo rin yung mga pangarap mo, ano? By the way, Aris nga pala. Okay, sige Jenny, maraming salamat sa iyo at God bless sa iyo, no? O, mag-iingat ka sa pag-uwi. Sige, bye-bye. Salamat. So Z, bakit pinuntahan ng DSWD ang pamilya ng batang vendor? Alvin, tatlong dahilan ayon sa DSWD. Una, para kamustahin ang pamilya ng vendor. Pangalawa, para magbigay ng tulong. At pangatlo, para alamin ang naging epekto nga tulad ng trauma dahil nga sa pananakit ng security guard. Pinasok ng mga taga-DSWD at Social Services Development Department ang eskinitang ito sa Barangay Baysa, Quezon City. Patungo sa bahay ng pamilya ng Sampaguita vendor na nakunan na tinataboy na isang security guard sa labas ng isang mall sa Mandaluyong noong Desyembre. Humarap sa mga taga-DSWD ang mga magulang ng Sampaguita vendor. Nilinaw nila na hindi na menor de edad ang anak, kundi 22 anyos na ito. At first year college ito sa kursong MedTech sa isang private school sa Maynila. 4 sila magkakapatid at may kakambalang Sampaguita vendor na nag-aaral naman ng nursing. Sa dingding ng tinutuluyang kwarto ng pamilya, makikita nakadisplay ang mga diploma at Certificate of Academic Achievement ng mga anak. Nasa eskwelahan ng Sampaguita vendor at tumanggi muna silang iharap ang estudyante dahil sa naranasang trauma sa insidente. Pero sa kabila ng lahat, ay hindi na magrereklamo ang pamilya sa ginawa ng security guard sa anak. Hindi ho kami magpapail ng Kaso, sa kanya kasi baka yung katulan din sila sa amin na yung mahirap lang din. Ang pagtitinda ng Sampaguita ang kinabubuhay ng pamilya. Ang mag-asawang tumutulong na gumagawa ng Sampaguita na itinitinda naman ng mga anak. may oras naman silang module. Unahin muna nila module bago magtinda. Kaya alat nila dito, mga 6. Uwi naman sila mga 10. Gusto talaga nilang yung makapagtapos sila eh. Kasi siyempre sa hirap ba naman ng buhay namin. Ayon sa ama ng vendor, iniipon nila ang kinikita para pambayad sa tuition ng mga anak. Malaking tulong para sa kanilang partial scholarship na nakuha ng Sampaguita vendor at kakambal nito. Nasa 500 hanggang 1,500 pesos ang kinikita umano nila kada araw, na iniipon para mabayaran ang bahagi ng tuition na 36,000 pesos. Ipinaliwanag naman ng ina ng Sampaguita vendor kung bakit nakasuot ng uniforme ang anak habang nagbebenta sa labas ng mall. Hindi sikatong anak ko. Diba pag hindi siya na makayupom, hinuhuli siya, oo. naka-uniform? Hinuhuli. Hinuhuli, okay. Oo. Kasi patunayan niya nga, nag-aaral siya. Malaking bagay. Nagbigay ng paunang cash assistance na 20,000 pesos ang DSWD at bigas sa pamilya. Train natin yung mga magulang, bibigyan natin ng dagdag kapital para sa kanilang negosyo. Pero at the same time, nandun na rin yung intervention na pinauunawa natin sa mga magulang yung mga dapat hindi nila pinapagawa sa kanilang mga anak. Samantala, pinapatawag na ng Philippine National Police ang security guard na nasa viral video na magpakita na. By next week po, hintayin po natin yung update. But definitely, kung hindi po mag-appear iting security guard at ang ating security agency, maari po na kaming mag-initiate ng filing na po ng administrative complaint. Azian, kung hindi magkakaso yung pamilya nung 22 anyos, anong basehan naman ng kaso ng PNP dun sa gwardiya? Alvin, magandang tanong yan. Kahit ano mangyari, ipapatawag pa rin ng PNP itong gwardiya para makuha nga yung side niya. Pero kanina kausap nga natin yung pamilya, medyo nagdadalawang isip sila eh. Pero sabi nila, ang final decision nga nila, pinaka-final, ay hindi na sila magpa-file ng complaint. So kahit ano mangyari, papatawag pa rin daw ng pulisya. So para lang makuha ang side nitong security guard. Alvin.